kailan kaya ako makapaghiganti diyan? Kasi may ginawa sa akin 'yan, eh. Na kung meron man tayong kagalit o kasamaan ng loob, atin ang puntahan, kausapin na natin. Huwag na nating patagalin. Magsimula sa atin yung ano, yung meron tayong pakikipagkasundo. Kasi 'pag may kaaway ka, tago ka ng tago, o ano pa, hindi ka makatulog. Kahit kung patay ka na, hindi ka na mahihirapan ka na makipagkasundo. At sa umagang ito ay napakaganda po ng topic natin. Ito ay patungkol po sa restoring relationship, reflecting His love. Ito po ang ating topic. Bilang paggalang po sa kanyang salita, inilingon na tayo po ay magtatayo. Ating mong basahin ang 2 Corinthians. Basahin po natin, tayo po yung magsitayo. Sabay-sabay po natin basahin ang wikang Tagalog niya nasa inyong screen. 2 Corinthians 5:18-19. Ready, begin. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa magitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa mga tuwid kay Kristo ang pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa panibagong araw na ito, panibagong buhay na muli mo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Patawarin mo kami kung kami man ay nakagawa ng kasalanan laban sa iyo. Dalayan ko po kayo po ang siyang manguna sa aming pong pakikinig at higit sa lahat ito po ay aming ma-apply sa mga buhay namin. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Yan. Ito po ay napakagandang topic po na before tayo kung natin malala yung kwento o yung sa Garden of Eden na dati ang relasyon ng tao ni Eva at Adan ay napakaganda. Diba? Yung ng kanilang fellowship, meron silang usapan, pag-uusap lagi. Pero nang sila po ay nakalabag sa utos ng Panginoon, sila po ay nagkasala, sila po ay pinalayas sa Garden ng Eden. Diba? Pinalayas sila. Pero makita natin ito mga kapatid, na sa kabila ng sila po ay, diba, pag nakagawa ng kasalanan, talagang natural lang na pag nakagawa tayo ng kasalanan, natural lang na tayo ay, nagtatago o ayaw magsabi na ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Na ginawa ni Eva at Adan, di ba, sila ay nagkasala, sila ay nagtago, di ba? Nasaan kayo? Sabi nila, kami po ay hubad. Sino sa inyo nagsabing hubad kayo? O, di ba? Doon na po makita natin yung kanilang paningin, yung kanilang ay nabuksan dahil sa kasalanan. Kaya ano ba ang kalagayan ng tao ayon sa Biblia? Una po, tayong lahat ay naligaw. Di ba sabi sa Isaiah 53, verse 6, para tayong mga tupang naligaw ng kanya-kanya kung saan tayo mapunta. Pangalawa, tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos na siyang matuwid na hukom. Ang ating moralidad ay wasak o nasira. At dahil sa ating likas na kasalanan, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Subalit mapalad tayo dahil tayo na mga kaaway ng Diyos ay kanyang inibig at ipinadama niya ang kanyang dakilang pag-ibig nang isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Kaya napakagandang topic nito na unang-una dapat magkaroon tayo ng kayusan ng ating relasyon sa Diyos at tayo. Pero ano po ang nangyayari? Ayaw ng mga tao na lumapit sa Diyos. Tama ba? Ayaw dahil nga makasalanan. Ang Diyos pa rin ang gumawa ng kaparaanan. Diba? Ang Diyos po ang gumawa, diba? Hinarap ng Diyos sila Eva at Adan. Ganun din tayo. Ang pinagmula ng pagkakasundo, ang Diyos. Sabi sa 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ito yung tinatawag na vertical. Yan, yung ating relasyon
naayos sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Vertical, yung ating relasyon. Di ba? Kailangan yan po ang mauna. Mamaya na yung mamaya yung horizontal. Ang horizontal, ito yung ating relasyon sa ating kapwa, tao, kapwa Kristiyano, na magkaroon tayo ng tinatawag ng reconciliation o pakikipagkasundo. Talagang masakit po, mahirap ang makipagkasundo, lalo na ang nakagawa sa iyo ay mahal mo sa buhay. Di ba? Kaibigan mo, mahirap pero kinakailangan nating makipagkasundo. Di ba? Mamaya ay siguro iniisip niyo na dito kung meron tayong mga tao o mga kaibigan o mag-anak o pamilya mo mismo na hindi pa kayo nagkakasundo hanggang sa ngayon. Mahirap po mahirap ang may dinadala ka sa dibdib mo. Tama ba? Hindi ka makakatulog. Di ba? Naka-aircon ka. Pero hindi ka makatulog. Dahil iniisip mo, kailan kaya ako makapagiganti dyan? Kasi may ginawa sa akin yan eh. Hindi nagbayad na utang. Ano pa? Ano pa ang ginawa sa iyo? Marami. Iba't iba iniisip natin, di ba? Pero, mahirap talaga na, kasi may lamat na eh. Mahirap nang ibalik po yon na parang yun eh. Pero sa Biblia po, na merong magkapatid na matagal silang hindi nakita, nagkasundo dahil nakagawa ng kamalian si Jacob kay Esau. Diba? Ganyan pong kinuha yung kanyang pagiging panganay ni Esau. Kaya sa loob po ng 20 years, doon pa lang sila nagkita. At takot po si Jacob. Kasi maraming kasama si Esau eh. 400 ang kasama niya. Ako, ito yung kuya ko, patay ako dito. Ang daming bodyguard. Pero hindi po yun hindi layunin ni Esau na pagigantihan ang kanyang kapatid. Ang nais niya na sila ay magkaroon ng pagkakasundo. Kaya siguro iniisip nyo ngayon kung sino kaya yung mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa kami nagkakasundo. Hiwalay ang puti sa pula, no? Hindi mo nagkakasundo. Kaya ito man ay kapatid mo, kamag-anak mo, pero kinakailangan po natin na makipagkasundo habang buhay tayo. Pagkat kung patay ka na, mahirapan ka na makipagkasundo. Tama ba? Hindi mo makakausap, patay na eh. Kaya ang Diyos ang pinagmulan ng pagkakasundo. Diyos po ang pinagmulan. Kaya ang pangalawa po, sabi diyan, ang tagapagmagitan ng pagkakasundo. Verse 19, sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili. 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang katotoo sa tamang panahon. Yan po yun. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng pakikipagkasundo. Diyos pa rin ang gumawa ng kaparaanan. Hindi po tayo, hindi natin kaya. Di ba sabi nga sa Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kalawalatian ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na bagamat tayo makasalanan, tayo po ay inibig niya. Kaya yan po ang dapat po na ating malaman, ang Diyos ang gumawa ng pakikipagkasundo sa atin. Diyos at ang Panginoon sa Kristo na inabot tayo, siya po ay nagkatawang tao. Hindi naman pwede ang tao nagkatawang Diyos. Pwede ba yun? Ang Diyos ay nagkatawang tao para po tayo abutin. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Pero tayo, kaya ba natin gawin yon? Na iibigin mo yung nakagalit sa'yo. Di ba? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kaya, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibility na tayo ay maayos na yung ating relasyon sa Diyos, tayo naman ang makipag-ayos sa ating kapwa. Yan po yung ministeryo ng pagkakasundo. Yan po yun. Bilang ko po dito yung aking
yung notes dito. Sabi ng, ibig sabihin po ng, naalala ko lang yung word na reconciliation. Reconciliation is God's gracious act of removing enmity and restoring fellowship between simple humanity and Himself because of our sin. We stood as an enemies of God, deserving His holy wrath, yet through Christ's atoning death, God initiates peace. This reconciliation is not compromise, but a divine gift secured by the blood of His Son through Christ. We are not only restored to God, but also called to live at peace with others and to proclaim this ministry of reconciliation. Kaya ito po yung ating pangatlong point, ito po yung ating gagawing ministeryo. Na tayo ay may gagawin na para panumbalikin ng mga tao sa Diyos sa magitan ng ating ministeryo, ang pakikipagkasundo. Mahirap po ang gawin ito, lalo na sa mahal mo sa buhay, o lalo na kung sa tao na gusto mong dalhin sa Panginoon pero hindi kayo nakakasundo. Tama ba? Mahirap. Gusto mong dalhin yung kapatid mo, yung asawa mo, tatay mo, pero hindi kayo magkasundo. Anong madadala? Kinakailangan makapag-ayos ka muna. Diba? Pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon dito sa, naalala ko lang yun sa Mateo 5:23 to 24. Kaya't kung mag-alay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at magandog sa Diyos. Tama ba? Halimbawa ngayon, sumisimba ka, sasamba ka, mag-o-offer ka sa Panginoon. E naalala mo, merong sama ng loob ang kapatid mo sa iyo. Ang sabi dito, puntahan mo, o sapin mo, siya mismo hindi mo imamarites. Diba? Hindi mo sabi dito imamarites mo, kundi puntahan mo siya mismo na nakasama ng loob sa iyo, at saka magandog sa Panginoon. Ba, napakaganda pong itong gawin natin. Kaya mera po yung marami po kasing mga mera po talaga yung lalo na yung mga ngayon. Yung mera po ang maging plastic. Ba? Dapat kung tayo ay Kristiyano, dapat gawin po natin ito. Na kung meron man tayong kagalit o kasama ng loob, atin ang puntahan. Kausapin na natin. Huwag na natin yung patagalin. Kasi pag pinatagal natin yan, magkakasakit ka, may stress ka, madidistress ka, ma-hospital ka, o hindi mo nang kayanan, papakamatay ka na, tatalong ka sa building, sasalubogin mo yung tren. Kaya, dapat po na itong ating ministeryo ay tayo ay maayos na sa Diyos, dapat vertical. Horizontal. Vertical, horizontal. Kaya nga krus Diba? Krus, pag ganun. Yan. Dapat yung po ang ating maging, ito yung ministeryo na iniwan sa atin ng Panginoon. Sapagkat ito ay sumasalamin sa kanyang pag-ibig. Ang ministeryo ng pakikipagkasundo ay isang paanyaya mula sa Diyos na maging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig at kapayapaan. Kumusta po tayo sa ating mga pamilya? Ano ang dala natin? Problema? Dala ba natin ang pag-ibig ng Diyos? O lagi kang napapagalitan? Lagi kang napapagalitan sa bahay? Diba? Kaya sabi dito, sa magitan nito, ipinapakita natin ang halimbawa ni Kristo, ang kanyang pagkapatawad, pag-unawa, at walang hanggang habag. Sa ganitong paraan, nagiging buhay na patotoo tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan, nakakapagpagaling ng sugat, nakakapagbuo ng relasyon, at nakapagbibigay ng bagong simula. Kaya kumusta po tayo mga kapatid? Kung gusto natin yung ating mga mahal sa buhay, ating madala sa simbahan, dapat simula sa atin. Magsimula sa atin yung yung meron tayong pakikipagkasundo. Diba? Mahirap kasi mahirap po talaga ang mag-anyaya, mag-akay kung ikaw mismo ay hindi maayos. Tama ba? Kailangan na magkaroon tayo ng kaayusan. Kaya ito yung paraan na paano po tayo na ibalik ating relasyon sa Diyos
sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nabalik po yung ating relasyon. Kaya talagang mahirap po talaga ang makipagkasundo. Kung talagang masama o masakit ang nagawa sa iyo. Asawa mo, kaibigan mo, or boyfriend mo, o girlfriend mo, lalo kasama mo sa simbahan, ay mahirap po talaga. Pero ang nais ng Diyos sa atin, tayo po ay makipagkasundo na. Dahil ito ay utos sa atin ng Panginoon. Diba? Paano ba may babalik ang nasirang relasyon? Ano yung tatlo? Ang pinagmulan ng pakikipagkasundo, ang tagapamagitan ng pagkakasundo, at ang ministeryo ng ating pagkakasundo. Kaya, ang ating pong relasyon sa Panginoon ay maayos na, di ba? Ngayon naman yung ating relasyon pa-horizontal. Kumusta na? Sa ating asawa, sa ating anak, o sa ating kaibigan, o kaklase, o mga katrabaho, kumusta po yung ating mga buhay? Tayo ba ay maayos o may conflict hanggang ngayon? Kayo po nakakalam niya kung meron ka pang conflict ngayon. Kaya ang ating pong conclusion, ikaw ba ay nakipagkasundo sa Diyos sa magitan ni Kristo? Kung hindi pa, lumapit ka sa Kanya. Sa pagsisisi, ibinigay ng Diyos ang paraan na iyong kaligtasan at pagkakasundo. Yun po yun. Ibinigay ng Diyos ang paraan ng iyong kaligtasan at pagkakasundo sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang anak. Yan ginawa sa atin ng Panginoon, sakripisyo. Kaya ang pakikipagkasundo sa ating kapwa ay talagang mahirap, pero ito ang dapat ating gawin. Kaya kung ikaw ay galit pa rin sa nanay mo, sa tatay mo, o galit ka sa asawa mo, o kanino mang Poncio Pilato, galit ka, ay makipagkasundo ka na. Parang awa mo na. Dahil ang Diyos ay ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Ito po bilang ating aplikasyon. Una, isipin mo na ang pamumuhay ng may malinis na budhi. Yan, di ba? Napakasarap po yung namumuhay tayo na may malinis na budhi. Meron tayong clear conscience. Di ba? Kasi kung hindi maayos yung ating puso, yung ating budhi, mahirap po. Di ba? Hindi ka nga makatulog. Hindi ka makakain. Tagyawat sa ilong. Anta na yun. Kaya, yun po mga kapatid, isipin natin. Pangalawa, kilalanin ang mga tao na nakaalitan o hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan. Kaya isipin nyo na, sino yung tao na hindi ka pa nakikipagkasundo? O bagamat siguro, hindi mo alam, baka patayin na yun. Di ba? Buhay pa kaya yung kagalit ko ng high school, elementary, hindi mo pinatawad eh. Diba? Kaya, lalo sa ating mga Kristiyano, kaya kung meron pa dito sa atin ng may kagalit ngayon, ay lapitan nyo niya. Magkape kayo sa labas. Kasama nyo ako. Joke lang. Kaya, yun po yun mga kapatid. Kilalanin natin ang mga tao na nakagalitan natin. Makipagkasundo na tayo. Kasi mahirap akayin yun kung ikaw mismo, kayo mismo ay merong conflict. Amen ba? Mahirap pero kailangan gawin. Hindi kayo nagkakaunawaan. At ito pa, yung pangatlo, magsimula ng isang pag-uusap na may layunin ng pagkakasundo. Ito yung mahirap. Yung sabi ko kanina, di ba? Mag-date kayo. Magbigay ka ng panahon na kayo ay mag-usap, na kayo ay magkakasundo na. Di ba? Mukhang tahimik kayo Mukhang inisip sino yung tao kayo nakakalam, hindi ko alam. Sana hindi kayo galit sa akin, Pero ito lang po salita ng Panginoon Salita ng Panginoon to. Hindi ko to salita, Kaya mahirap po talagang kailangan talaga na mayroong pag-uusap. Lalo na sa mag-asawa, di ba? Lalo na sa mag-asawa na hindi mo pinapansin, hindi mo pero kailangan natin ang gawin ito. Sabagat ito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Diba? Sabi niya sa Romans 12:18,
Kung maari hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. O, di ba? Mamuhay kayo ng payapa, wala kayong kaaway. Kasi meron kung kaaway mo kapitbahay mo, kaaway mo kaibigan mo, o lalo kaaway mo asawa mo, anak mo. Sa lahat ng tao, kayo ay makapamuhay ng payapa. Ephesians 4:32, at maging mabait kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Maging mabait. Talagang nandun yung karakter ng Panginoon sa mga buhay natin. Kaya, kamusta po tayo mga kapatid? Naisip nyo na yung mga tao na nakaalitan nyo o hindi pa kayo nagkakaunawaan? Puntahan nyo na habang buhay. Baka may patay na yun. Hindi na makakapag-sorry sa inyo yun kasi patay na eh. Kaya habang buhay, puntahan na natin. Kaso ang meron mo mga kapatid, napatawad mo na, pero nandun pa rin yung sakit. Diba kaya nga yung word na forgive and forget. Kaso hindi. Kaso hindi na po forget. Naalala pa rin. Na hindi katulad ng ating Diyos, na pag siya nagpatawad, kinakalimutan niya. Sabi nga sa Micah 7:14 na inihulubog niya sa ilalim ng dagat yung ating mga kasalanan. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gano'n niya inalayo ang ating mga kasalanan. Pero tayo, nakita mo lang, ay kumukulo na dugo mo. Diba? Kailan kaya ako makaganti rito? Sana bata pa siya. Sana mahulog sa kanal o mahulog sa bangin. Diba? Kaya, yan po mga kapatid, ito po yung ating ministeryo ng pakikipagkasundo. Diba? Ano yung ating discussion? Bakit tayo may obligasyon na makipagkasundo sa ating kapwa? Una, sapagkat ito ay utos. Diba? Utos. At ito ay ginawa ng Panginoon sa atin. Na siya ay sa kabila ng siya na yung siya na yung, ang Diyos na yung hindi nakagawa sa atin ng masama, pero ang Diyos pa rin ang lumapit sa atin. Pero tayo nakagawa, o gumawa sa atin, hindi tayo makalapit. How much more ang Diyos na napakabuti na tayo ay inabot sa kabila na tayo makasalanan. Kaya, kamusta po mga kapatid? Siguro naisip nyo na yung mga taong inyong nakagalitan o nakaalitan o hindi pa kayo nagkakaunawa ng inyo ngayon. Kaya patawarin mo na. At kalimutan. Pero mahirap kalimutan, di ba? Nandun na yung lamat. Pero ang Diyos, pag siya nagpatawad, kanya itong nililimot. Kaya nawa ay tayo po ay nabigyan po ng paalala sa umagang ito na masarap po ang mamuhay na walang kaaway. Kasi pag may kaaway ka, tago ka ng tago. O ano pa? Hindi ka makatulog. Ano pa? Kayo nakakalam. Kaya, kilalanin ng mga tao na ating nakalitan at magsimula na isang pag-usap na may layunin ng pagkakasundo. Kaya, lapitan mo. Usap mga tayo kapatid, usap tayo. Diba? Pag si pastor nagsabi, usap tayo. Takot na kayo, no? Sabi kayo ng pastor. Pero dapat po, isipin natin, ang Diyos ang umayos ng ating relasyon vertical at horizontal yung ating relasyon sa tao. Kaya makipagkasundo na tayo mga kapatid habang may panahon, habang tayo ay may lakas pa. Kaya ito po ang ating mensahe sa umagang ito, nawa ay nabigyan tayo ng paalala. Bagamat talagang mahirap ang magpatawad at mahirap kalimutan, pero ito ang gusto ng Panginoon sa mga buhay natin. Dahil ito yung paraan na tayo ay lumalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin marunong magpatawad, ay tanungin mo, lumalago ba ako sa Panginoon? Ano bang lumalago? Katawan ko? Lumalaki katawan ko? O dapat lumalaki ang spiritual, hindi katawan? Diba? Kailangan na sabayan. Diba? Kaya huwag tayong maging Christian na malnourished. Diba merong physical malnourished? Meron yung spiritual malnourished. Diba? Hindi na napapakain yung katawan niya ng salita ng Panginoon. Kaya, yan po, na ating pong gawin ang
ministeryo ng pakikipagkasundo sapagkat ito ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa mundo at sa atin. Kaya kung mahal mo ang kaibigan mo, mahal mo ang asawa mo, o mahal mo yung kaaway mo, dapat gawin mo. Dahil ito yung ito yung harapat na gawin natin sapagkat tayo ay makasalanan at tayo inibig ng Panginoon. Tayo po ay magsiyoko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong napakagandang paalala sa iyong salita. Tuloy nga, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ginawa mong pag-abot sa amin sa pamamagitan ng iyong pagkakaloob ng iyong buktong na anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, kami po ay nagkaroon ng pagkakasundo. Salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Tulungan mo kami na amin pong gamitin ang ministeryong ito ng pagkakasundo na kung meron man kami nakaalitan o hindi magkaroon ng pagkakaunawa ng aming kapatid o sino mang tao, ay gawin po namin na kami ay makipagkasundo na sapagkat kayo po ay nalulugod kung aming buhay ay maayos. Sapagkat kayo po ang tumawag sa amin, kayo po ay banal at kami mamuhay ng aming kabanalan. Kaya salamat Panginoon, patawarin mo kami kung meron pang kaming tao na hindi pa po napapatawad hanggang ngayon. Tulungan mo kami na sila po ay aming kausapin at kami po ay makipagkasundo. Ito po aming sa dalangin sa Panginoon Jesus, sa madubay ng mga Espiritu. Amen.